Sa mundo ng kripto, hindi lahat ng malalaking pagbabago ay sinasamahan ng biglaang pump sa presyo. Minsan ang tunay na galaw ay nangyayari po sa likod ng eksena, sa regulation, sa infrastructure at sa mga taong marunong magsalin ng batas tungo sa aktwal na galaw ng pera. Ito ang klase po ng shift na madalas hindi napapansin ng marami. Pero kapag naintindihan mo, ay mauuna ka sa karamihan. Ngayon habang papalapit na ang United States sa malinaw na digital asset framework, may isang personal move na pwede pong magbago ng daloy ng kapital sa buong crypto market, lalo na kay XRP. Bilang mga traders, investors, hodlers o holders, ito ay direktang tumutukoy po sa atin dahil dito po nagmumula ang long-term na direksyon ng market. At ayan, bakit po ba mahalaga ang paglipat ni Caroline Pham sa MoonPay? Ang paglipat po ni Caroline Pham mula sa pagiging acting chairman ng US Commodity Futures Trading Commission papunta sa MoonPay bilang Chief Legal Officer ay hindi po ordinaryong balita. Ito ay nangyari sa eksaktong panahon na pinakakritikal ang regulation sa crypto. Si Pham ay galing po mismo sa loob ng regulatory engine kung saan tinulungan po niyang alisin ang mga redundant at sobrang magastos na rules mula sa early Dodd-Frank implementation. Ayon po sa kanya, ang reformang ito ay nakatipid ng daang-daang milyong dolyar para sa market participants. Ngayon, dala po niya ang kaalamang ito papasok sa isang pangunahing crypto on-ramp at ito po ang klase ng galaw na may pangmatagalang epekto. Ngayon ay paano po ba nakakaapekto ang MoonPay sa galaw ni XRP at mga stable coins? Ang MoonPay ay hindi po simpleng crypto service lamang. Isa itong pangunahing fiat to crypto on-ramp na nagbibigay ng direktang access sa mga asset tulad ni XRP at ni Ripple RLUSD stablecoin na inilaunch pa noong December 2024. Sa panahon ngayon kung saan ang mga institutions ay naghahanap ng compliant at low-friction entry sa crypto, ang on-ramps ang nagiging gatekeeper ng kapital. Kapag ang on-ramp ay maayos ang legal structure, mas nagiging komportable ang malalaking pondo. Sa pamumuno po ni Pham, mas nagiging proactive ang MoonPay sa regulation. At kapag naging mas madali ang pagpasok ng kapital, natural na susunod ang liquidity at saka adoption. Ano naman po ang kahalagahan ng regulatory foresight kaysa reaction? Isa po sa pinakamalaking problema ng crypto industry ay ang palaging reactionary approach sa batas. Madalas pong hinahabol lamang ng mga kumpanya ang compliance kapag may parusa. Sa kaso po ng MoonPay, iba ang nangyayari. Dahil kay Pham, ang legal strategy ay nakabatay po sa anticipation, hindi po sa takot. Ibig sabihin alam nila kung saan papunta ang regulation bago pa ito tuluyang ipatupad. Para sa atin bilang mga market participants, mahalaga po ito dahil ang kapital ngayon ay mas mapili. Mas gusto nito ang malinaw at legal na daanan. Kapag ang infrastructure ay handa, mas nagiging tuloy-tuloy ang pagpasok ng institutional money. Ngayon, bakit po ba critical ang 2026 para sa US crypto market structure? Sa isang video na ibinahagi po ni Finance Bull, ayan, ipinaliwanag po rito ni Pham na ang 2026 ay isang decisive window para sa US crypto market structure.
Kahit ang Kongreso ang gumagawa ng batas, ang tunay na humuhubog sa market ay ang rule-making ng mga ahensya. Ayon po sa kanyang karanasan sa CFTC, ang maling disenyo ng rules ay pwede pong tumagal ng dekada bago maitama. Kaya binigyang diin po niya ang kahalagahan ng technical at legal expertise sa paggawa ng regulasyon. Hindi ito tungkol sa politika, kundi sa precision. At dito nakasalalay kung aangat o hihina ang crypto innovation. Ayan, ngayon ay bakit naman po espesyal ang posisyon ni XRP sa ganitong environment? Matagal nang dinisenyo si XRP para gumana sa regulated financial systems. Ang focus po niya ay liquidity efficiency at cross-border settlement. Hindi po hype o meme value. Habang lumilinaw ang regulation at lumalakas ang compliant access points, ang mga asset na kayang makipagtrabaho sa institutions ang mas napapaboran. Bilang mga traders at hodlers, mahalagang makita natin na si XRP ay parang isang profesional na handang pumasok sa opisina habang ang iba ay nasa playground pa. Kapag ang market ay naging mas formal, si XRP ay nasa natural niyang tahanan. Ngayon ay garantisado ba ang epekto ng papel ni PAM sa policy outcomes? Malagang linawin na ang papel po ni PAM sa MoonPay ay hindi otomatikong magdidikta ng policy outcomes. Walang sino man ang may ganitong kapangyarihan. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpapalapit sa pagitan ng regulation at infrastructure. Ito ang eksaktong punto kung saan madalas nagkakaroon ng bottleneck ang capital flows. Kapag ang mga taong marunong gumawa ng batas ay lumipat sa transaction layer, mas nagiging maayos ang financial plumbing. Dito tahimik na nagbabago ang direksyon ng pera bago pa ito mapansin ng charts at saka headlines. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, bilang isang crypto enthusiast, naniniwala ako na ito ay hindi short-term speculation na kwento lamang or balita. Isa itong structural shift na pwede pong magtagal ng maraming taon kapag ang regulation at infrastructure ay nagsimulang magsalita ng iisang wika or language, dito po nagiging mature ang market. Para po sa atin bilang mga traders, investors at saka holders, ang ganitong balita ay senyales na dapat mas maging strategic po tayo. Hindi lahat ng mahalagang galaw ay nasa presyo. Minsan ito po ay nasa mga taong gumagalaw sa likod ng sistema. At kapag handa po ang sistema, susunod ang market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.